na love before time began. So, ang pag-uusapan natin sa umagang ito is love before time began. No? Pag-uusapan natin, tagalogin natin, pag-ibig bago pa man nagsimula ang oras at panahon. Grabe, no? Pag-ibig na nagsimula bago pa magsimula ang oras at panahon. Mga kapatid, let me ask you a question. Tayo ba ay naghahanap ng validation? Tayo ba ay naghahanap ng validation? Kapag sinabing validation, tayo ay naghahanap ng halaga natin or even ng ating identity from other people. Alam niyo po, sa panahon ngayon, sa totoo lang, marami ang mga taong naghahanap ng kanilang halaga or ng kanilang identity sa isang pakiramdam na sila ay mahalaga o kaya sila ay tanggap. Okay, sa isang pakiramdam na sila ay mahalaga o kaya sila ay tanggap. Ayon po sa pag-aaral, sabi ng psychology or psikolohiya, isa sa pinakamalalim na pangangailangan ng tao ay ang pagkakakilanlan at pagmamahal. Ulitin ko lang. Ang sabi ng psychology, isa sa pinakamalalim na pangangailangan ng tao ay ang pagkakakilanlan at pagmamahal. Okay? Yun po ba hinahanap natin? Pagkakakilanlan, identity, or yung tinatawag natin pagmamahal. At sa totoo lang, maraming tao ang gumagawa ng lahat ng kaparaanan upang mapunan ito. Okay? So marami daw pong tao ang gumagawa ng lahat ng kaparaanan upang mapunan ito. Uy, hindi po oras ng hide and seek. Hindi po oras ng hide and seek. Huwag kayo magtago sa likod ng pulpito. Ben, baba ka muna dun. Dun muna sa likod. Doon ka muna. Yun? Masama mo si Jacob. Yan. Sige, pag nanligaw ko sa'yo, payag na ako. Okay. So, balikan natin. So, ang sabi po ng psychology, again, balikan lang natin, no? Isa daw po sa pinakamalalim na pangangailangan ng tao ay ang identity, pagkakakilanlan, or yung pagmamahal. Yung paghahanap ng pagmamahal. Yung pakiramdam na naghahanap sila na sila ay tanggap. And because of that, ang sabi po, maraming tao ang gumagawa ng lahat ng kaparaanan upang ito ay mapunan. Okay? Sino po dito naghahanap ng pag-ibig, naghahanap ng pagmamahal, naghahanap ng validation, naghahanap ng kanyang pagkakakilanlan, and because of that, ginagawa niya ang lahat ng kaparaanan upang ito ay mapunan. Ang tanong, paano pinupuno ng tao ang paghahanap niya ng self-worth, ng identity, ng validation? Merong iilan, hinahanap nila yung self-worth, yung identity, yung kanilang pagmamahal sa pamamagitan ng relasyon. Okay, isa po iyon, relasyon. Iniisip nila na kung may magmamahal sa kanila, sakalang sila mahalaga. Okay, iniisip po ng iilan na kung mayroong nagmamahal sa kanila, doon pa lang nila alam o pakiramdam na sila ay mahalaga. Ganyan bang pakiramdam mo ngayon? Kung wala kang jowa, wala kang boyfriend, pakiramdam mo hindi ka mahalaga. Okay? Ang iba, hinahanap po nila ang kanilang self-worth sa kasikatan. Ang iba naman ay sa tagumpay sa trabaho. Ang iba ay sa achievement sa school,
Yung iba naman, hinahanap nila yung kanilang self-worth, identity, sa pamamagitan ng dami ng reaction sa kanilang mga post sa social media. Meron din galing sa mga broken family na nakaranas ng kakulangan ng pagmamahal ng magulang. Or sometimes, kahit hindi galing sa broken family, sila po ay nakakaramdam na parang kulang yung pagmamahal na kanilang nadarama. Ano ang tendency? Sila ay lumalaki na may sugat sa kanilang puso at nagiging dependent sa approval ng tao. Ngunit hindi lang sa mundo nila hinahanap ang halaga. May iba rin na sinusubukang patunayan ang kanilang sarili sa harapan ng Diyos. Yung self-worth natin, yung ating identity. Merong ilang mga tao na hinahanap ang kanilang halaga sa pamamagitan na nais nilang patunayan na sila ay karapat-dapat sa harapan ng Diyos. Gumagawa sila ng mabubuting gawa, hindi bilang tugon sa biyaya, kundi upang mahanap ang pag-ibig at tanggapin ang pagtanggap ng Diyos. Kuha ba natin? Akala nila kung magiging mabait sila, akala nila kung sila ay susunod sa mga utos ng Diyos, saka lamang sila mamahalin ng Diyos. Ito ang tinatawag natin na self-righteousness. Isang uri ng pagsusumikap na umaabot sa Diyos sa sariling lakas at sa sariling kakayahan. But let me tell you this, brothers and sisters in Christ, ngunit kahit anong pagsisikap, nananatiling may kulang. Kahit anong pagsisikap, nananatiling may kulang kasi hindi tama ang pinanggalingan nito. Ngayon sa pag-aaral natin, mula sa Ephesians chapter 1, verses 3 hanggang verse 6, ipapaunawa sa atin ng salita ng Diyos sa pamamagitan ng isinulat ni Apostol Pablo ang isang kamanghamanghang katotohanan. Ang isang kamanghamanghang katotohanan sa pamamagitan ng pagbabalik tanaw natin sa nangyari bago pa magsimula ang oras at ang panahon. Okay, titignan natin, no? Ipapahayag sa atin ng salita ng Diyos ang isang katotohanan kung ano ang isang kamanghamanghang bagay na nangyari bago pa magkaroon ng oras at tinatawag nating panahon. Titingnan natin dito ang isang kamanghamanghang plano ng Diyos, isang plano na tayo ay kabilang. Isang plano na tayo ay kabilang. Mga kapatid, alam niyo po ba na ang Diyos ay hindi nasusurpresa kung mayroong isang tao na maging Krisyan? Alam niyo po ba na hindi nasusurpresa, hindi nasa-shock ang Diyos kung mayroong isang tao na magiging tagasunod ng ating Panginoon Jesucristo? Alam niyo po ba mga kapatid na katotohanan? Ang pananampalataya ng isang tao ay bahagi na ng plano ng Diyos para sa taong iyon. Narito ka sa umagang ito. Sumasampalataya ka sa ating Panginoong Jesucristo sa umagang ito dahil plano ng Diyos na ikaw ay sumampalataya. Plano ng Diyos na ikaw ay mapabilang sa kanyang lokal na iglesia. Ang lahat ng mga bagay na ito ay plano ng Diyos. Tingnan niyo ang sinasabi ng Ephesians chapter 1, verse 3. Ephesians chapter 1, verse 3, basahin natin hanggang verse 4. Efeso 1, 3 hanggang verse 4. Efeso chapter 1, verses 3 and verse 4. Look at this.
Purihin ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesukristo. Pinagkalooban niya tayo ng lahat ng pagpapalang espiritual na nagmumula sa langit dahil sa ating pakikipag-isa kay Kristo. Yun yung verse 4. Bago palikhain ang sanlibutan, ay pinili na niya tayo upang maging Kanya sa pamamagitan ng ating pakikipag-isa kay Kristo at upang tayo'y maging banal at walang kapintasan sa harap niya dahil sa pag-ibig ng Diyos. Nainiwala po ba kayo na bago pa kayo mabuo sa sinapupunan ng inyong mga magulang, mahal ka na ng Diyos? Nainiwala ba kayo na bago pa maisilang ang mga magulang ninyo, mahal ka na ng Diyos? Bago pa lumitaw sa mundong ito, ang inyong mga kanununuan, mahal ka na ng Diyos. Bakit nasabi ng verse 4, bago palikhain ang sanlibutan ay pinili na niya tayo. Hindi ka pa nag-exist. Wala ka pa sa mundong ito. Wala ka pang ginagawa. Ang sabi ng Panginoon kay Prophet Jeremiah, before you were formed in the womb of your mother, I knew you. Mahal na kita. So kung tayo ay naghahanap ng validation, hanapin mo yan sa Diyos na umibig sa iyo bago ka pa man lumitaw sa mundong ito. Dahil grabe at pambihira ang pag-ibig ng Diyos sa mga taong makasalanan katulad natin, na kanyang ipinahayag at ipinadama ang kanyang pag-ibig noong tayo ay makasalanan pa, namatay si Kristo doon sa krus alang-alang sa atin na makasalanan. Bakit? Upang sa pamamagitan ng pananampalataya ay tawagin ng Diyos ang kaniyang mga pinili bago pa likhain ang sanlibutan. Iyon ay isang pambihira at hindi mapapantayang pag-ibig ng Diyos. Now, dahil tayo ay sumasampalataya sa ating Panginoong Hesukristo, dahil tayo ay napabilang sa pamilya ng Diyos sa pamamagitan ng ating paniniwala at pagtanggap sa ating Panginoong Hesukristo, dahil tayo ay kabilang sa isang church, universally and locally, dahil nadama natin ang pag-ibig ng Diyos, dahil naranasan natin ang pagliligtas ng Diyos. Hindi lamang ang pagliligtas ng Diyos naranasan natin, yung tinatawag nating common grace ng Panginoon. Ang sabi ni Apostol Pablo dito, the response for that is this: purihin ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesukristo. Mga kapatid, kung iyong mapagbulay-bulayan, kung iyong marirealize na ikaw ay inibig na ng Diyos bago palikhain ang sanlibutan, ano ang magiging tugon mo? Alam po ba ng Diyos na magiging pasaway ka? Alam ba ng Diyos na magiging salbahe ka? Alam ba ng Diyos na magiging makasalanan ka? Opo, alam niya. Pero ang sabi ng Bible, bago pa niya likhain ang lahat ng mga bagay sa mundo ito, minahal ka na ng Diyos. Hindi ba mind-blowing yon? Di ba? Hindi ba yon parang sabihin natin na kasira ng pag-iisip, na isipin mo na mahal ka ng Diyos kahit hindi ka pa nag-exist sa mundo ito? Pero yun ang reality, yun ang katotohanan.
At kung totoo ang sinasabi ni Apostol Pablo na bago palikayin ng sanlibutan ay pinili na ng Diyos kung sino ang magiging kanya, ano ang magiging response natin? Ang sabi ni Apostol Pablo is purihin ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Jesucristo. That's our response. Now, sa NASB, ang sabi dito is, Blessed be God, the God and Father of our Lord Jesus Christ. Sabi niya, purihin. Sa English, blessed. Yung word na blessed ay nakuha sa salitang Griego na eulogetos. Yung Griego salita, eulogetos. Anong ibig sabihin ng eulogetos? Ito yung ginagawa natin kapag mayroong funeral service. Meron tayong eulogy. Alam niyo po ba ang ibig sabihin ng eulogy? Kapag sinabing eulogy, it means you have to say something good about someone. Okay, you have to say something good to someone. Ibig sabihin, sa eulogy, sa funeral service, kahit alam mo na salbahe yung tao, kahit na alam mo na hindi siya mabuting tao, doon sa eulogy, binabalikan mo yung mga magagandang bagay na kanyang ginawa, yung kanyang kabutihan, at isinasantabi mo yung mga pangit na characteristics niya. Kaya pansin po ninyo kapag mayroong lamay, yung namatay kahit salbahe, bumabait yan. Bakit? Kasi ang pinag-uusapan hindi yung kapangitan ng ugali niya. Ang pinag-uusapan sa eulogy, yung kabutihan niya. And when we speak eulogy regarding kay God, ang ibig sabihin nito is, lahat ng mga bagay na mabuti patungkol sa Diyos ay pinag-uusapan natin. Kuha natin? Ang lahat ng mabuting bagay patungkol sa Diyos ay pinag-uusapan natin, and take note of this, nothing is bad about God. And nothing is evil about God. So wala kang pwedeng masabing masama tungkol sa Diyos. Ang lahat ng pwedeng sabihin mo sa Diyos ay pawang mabuti. Isipin natin. Bakit hindi pawang mabuti ang pwedeng sabihin natin sa Diyos? Minahal ka niya, pinatawad ka niya, kinukup ka niya, inampun ka niya, ibinibigay niya ang lahat ng mga pangangailangan mo, pinalalakas ka sa panahon na ikaw ay nangihina. Pinapadama niya ang kanyang presensya kapag pakiramdam mo nag-iisa ka. Kapag ikaw ay problemado, alam mo na nandoon ang Diyos. At alam mo na kahit anuman ang problema na dumating sa buhay mo, hindi ka iiwan, ni pababayaan ng Diyos. Hindi lamang iyon, maging sa panahon na ikaw ay hindi tapat sa Diyos, ang Panginoon ay nananatiling tapat. Meron ka bang sabihin na pwede sabihin na hindi maganda tungkol sa Diyos? Hindi, wala. Tama po ba ako o may tama ako? Right? Tama. So wala kang pwede sabihin pangit tungkol sa Diyos. Pastor, paano yung nangyayari ngayon sa Iran, sa Israel, yung giyera? Paano mo i-reconcile ang mga bagay na iyon sa kabutihan ng Diyos, sa pag-ibig ng Diyos? Ang lahat ng mga bagay na iyan na nangyayari, na pumapas lang, pumapatay, kumikitil ng buhay ng napakaraming mga tao, nagpapababa ng ekonomiya sa buong mundo, lahat ng iyan ay resulta ng kasalanan ng tao. Ang lahat ng iyan ay resulta ng kasalanan ng tao. And because of the sin of mankind, ang Diyos pinaparusahan niya ang kasalanan because He is a just God. Siya ay isang Diyos na makatarungan. Bahagi ng kabutihan ng Diyos ay ang kanyang pagiging makatarungan. Isipin niyo, hindi makatarungan ng Diyos. Kung hindi makatarungan ng Diyos, wala siyang paparusahang makasalanan. Pero dahil sa siya ay makatarungan, kanyang pinaparusahan ang mga makasalanan. At ang pinakamagandang balita na tinanggap natin, ipinadala niya ang kanyang bugtong na anak, bahagi ng kanyang hustisya, ang mamatay ang kanyang anak doon sa krus ng Kalbaryo upang sino mang sa kanya'y sumampalataya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Meron bang dahilan para hindi mo purihin ang Diyos? May dahilan ba? May excuse ka ba para hindi mo purihin ang Diyos? Wala.
Because in everything, God is good. And He deserves na siya ay purihin. Karapat-dapat na siya ay purihin. Now, brothers and sisters in Christ, kung babasahin po ninyo ang Bible, from Genesis to Revelation, noong panahon ng pandemic for 3 months, natapos kong basahin yung Bible. Sa panahon na lockdown. If you're going to read 5 to 10 chapters a day, you can finish the Bible bago matapos ang isang taon. Now, if you are keen to read your Bible, from Genesis to Revelation, maraming ulit na mababasa mo sa lahat ng aklat at mga talata sa Biblia na ang mga tao, lalo na ang mga lingkod ng Diyos, ang bayan ng Diyos, pinuri nila ang pangalan ng Diyos. Isa sa mga halimbawa ay si Melchizedek. Ang sabi ni Melchizedek sa Genesis, "Blessed be the Most High God." In the book of Revelation, meron tayong mababasang napakadakilang awitin. Napakadakilang himnaryo. Parang sabi doon, blessing and glory and honor and power be unto Him that sitteth on the throne and unto the Lamb. Ang lahat ng papuri, lahat ng pagsamba, lahat ng paggalang, lahat ng kalulatian, lahat ng kapangyarihan ay para doon sa nakaupo sa trono at doon sa kordero ng Diyos. So from Genesis to Revelation, sabi ni Apostol Pablo, purihin ang Diyos at Ama. So mapapansin natin that the people of God continually blessing the name of God. Kaya kapampangan, alalang patna, keng pamagpuri, keng lagyuning ginu. Walang tigil. At ito yung nakabigla sa mga sitwasyong ganito. Walang tigil ang mga lingkod ng Diyos, ang mga anak ng Diyos sa pagpupuri sa Kanyang dakilang pangalan, anuman ang kanilang nararanasan. Walang tigil sa pagpupuri. Ang mga anak ng Diyos, anuman ang kanilang kinakaharap. Anuman ang kanilang mga pagsubok, anuman yung kapigatian na kanilang nararanasan, anuman yung sakit na kanilang nadarama, anuman yung struggle na nararanasan nila. Ang nasa isipan nila ay sila ay magpapatuloy sa pagpupuri sa pangalan ng Diyos. Is that how we react sa mga nararanasan natin? Ganun ba tayo mag-response? Ganun ba tayo mag-react sa mga nararanasan natin? Na kapag tayo namumroblema, kapag tayo nasasaktan, kapag tayo nagdaramdam, kapag tayo nagdadalamhati, kapag tayo in pain, tayo ay patuloy pa rin sa pagpupuri sa Diyos. Ganun po ba tayo? So, ang sabi ni Apostol Pablo, purihin natin ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Jesucristo. Okay? Hindi lamang iyon, mapapansin natin dito na kailangan natin siyang purihin dahil maunawaan natin kung kayo nanggagaling ang lahat ng mga pagpapalang ating tinatanggap. Ang sabi ng verse 3, once again, purihin ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Jesucristo, pinagkakalooban niya tayo ng lahat ng pagpapalang espiritual na nagmumula sa langit. Kanino nanggagaling yung mga blessings po natin? Kanino po? Ano yan? Umahabol po kayo sa eleksyon at iyan yung sign ninyo? Nagbago na, ganyan. Kanino galing yung blessing natin? Walang iba kundi kay Lord. Walang iba kundi sa Diyos.
Tingnan natin yung Bible natin sa James chapter 1, verse 17. Sa Tagalog po, Santiago. Santiago chapter 1, verse 17. Santiago chapter 1, verse 17. Ito ang sabi ng Bible. Verse 16. Huwag kayong padaya. Mga kapatid kong minamahal, ang lahat ng mabuti at ganap na kaloob ay buhat sa Diyos. Mula sa Ama na lumikha ng mga tanglaw sa kalangitan, hindi siya nagbabago o nagdudulot ng bahagyamang dilim dahil sa pagbabago. Malinaw ang sinasabi ni Santiago na ang lahat ng mabubuting bagay at ganap na kaloob ay buhat sa Diyos. Alam niyo po, sasabihin natin, di ba, may mga Pilipino na kapag nagtatagumpay ang isang tao, sasabihin niya, ay, yan, ikwal tayo kasi madiskarte yan hindi. Tama? Alam niyo, totoo lang, yung galing mo sa pagdiskarte, wala ka ng ganun kung hindi ka bibigyan ng Diyos. Tama? Yung lakas na meron ka para magtrabaho, yung katalinuhan na meron ka kapag nag-aaral ka. Yung trabaho ng asawa mo, meron sila ng mga bagay na yan hindi dahil sa galing nila, kundi dahil iyon ay kaloob ng Diyos. Pero ano sabi dito ni Santiago sa James chapter 1 verse 17? Na ang Diyos ang pinanggagalingan ng lahat ng mabubuting bagay at mga ganap na kaloob. Pastor, paano po yung mga bagay na mukhang pangit sa paningin ko? Diba, hindi ba pangit kapag tayo dumaraan sa pagsubok? Hindi ba pangit sa pananaw natin kapag meron tayong problema? Hindi ba pangit sa pananaw natin kapag meron tayong problema pinansyal? Hindi ba? Pero ang sinasabi dito ni Apostol Santiago, at mamaya mabasa natin sa Roma 8:28, na maging yung mga bagay na inaakala natin pangit, ay maaaring bahagi pala sila ng plano ng Diyos at siya yung mayroong kapangyarihan na yung mga pangit na nangyayari sa buhay natin ay magresulta ng bagay na magbibigay sa Kanya o magdudulot sa Diyos ng kapurihan. Kuha ba natin? Yung mga bagay na inaakala natin ay pangit, pwede silang i-convert ng Diyos. Pwede silang magresulta ng mga bagay na magdudulot ng kaluwalhatian sa Diyos. Kaya nga ang tanong, kapatid, kapag meron kang problema, hindi yung, Lord, bakit ako? Ang dami namang tamad mag-ministry dyan. Ang dami namang hindi tapat sa iyo. Sa dami ng tao na pwede mong problema, bakit ako pa? Hindi yun ang tanong. Ang tunay na tanong, kapag ikaw dumaraan sa pagsubok ay ganito, Panginoon, paano ka maluluwalhati sa pagsubok na ito na nararanasan? Yun ang tunay na tanong. Panginoon, paano ka maluluwalhati, paano ka mapapupurihan sa pamamagitan ng pagsubok na nararanasan ko? Kaya ang sabi niya, Apostol Pablo, in everything give thanks. Sa lahat ng bagay ay matuto kayo magpasalamat. Kapag dumadaan ka sa problema, magpasalamat ka sa Diyos. Kapag nahihirapan ka, magpasalamat ka sa Diyos. Kapag nagdaramdam ka, magpasalamat ka sa Diyos. Kapag meron kang sakit, matuto ka magpasalamat sa Diyos. Kasi siya lang ang mayroong kapangyarihan na gawing mabuti ang resulta ng mga pangit na inaakala mo sa iyong pananaw na sila ay magresulta ng mabuti.
Bakit? Ang sabi ng Roma chapter 8 verse 28, Roma chapter 8 verse 28. Once again, Roma chapter 8 verse 28. Ang sabi dito ni Apostol Pablo, alam natin sa lahat ng bagay, ay gumagawa ang Diyos para saan? Para sa mabuti. Pansinin niyo, gumagawa ang Diyos para sa mabuti at kasama, sabi niya, kasama ang mga nagmamahal sa Kanya. Silang tinawag ayon sa Kaniyang layunin. Sabi ng Biblia, silang kasama, silang nagmamahal sa Kanya. Mahal po ba natin ang Diyos? Mahal ba natin ang Diyos? So kung mahal mo ang Diyos, ibig sabihin, ang pananaw, ang Diyos ay gumagawa para sa mabuti. At ang sabi niya, Apostol Pablo, kasama ka. Kaya yung mga akala natin pangit na sitwasyon, pwede palang gamitin ng Diyos iyon para sa kanyang kaluwalhatian, para sa kanyang kapurihan. So, ano ang response? Ang Diyos ay karapat-dapat na purihin dahil siya ang Diyos na pinanggagalingan ng lahat ng mabuting bagay. Huwag niyo kakalimutan yan. Ang Diyos ay karapat-dapat na purihin dahil siya pinanggagalingan ng lahat ng mabubuting bagay. Sa Kanya nagmumula ang lahat ng mabubuting bagay. Imagine this. He created the whole earth good. Maganda ang pagkakalikha ng Diyos sa universe. At maganda rin ang pagkakalikha sa iyo ng Diyos. At ina yung katabi ninyo. Maganda ba siya? Pogi ba siya? And that is part of the creation of God. So sa original creation, sabi ng Panginoon, tinignan niya ang lahat ng kanyang sabi niya, so everything I did is good. Lahat ng bagay ginawa ko ay maganda. Sabi ng Panginoon, walang pangit. Sabi nga ng mga nagsasabi ng kasabihan, beauty is in the eye of the beholder. No, nasa tumitingin lang kung mabuti o pangit. Kaya kapag sinabihan kang ang pangit mo, sabihin mo, don't talk to me. Don't talk to me. Ang baho na hininga mo. Don't talk to me. Hindi. Sabihin mo, sarili sa kanya, lang. Parang yata may problema yung mga mata mo, ha? May problema yung mga mata mo. No? Okay. So, imagine nyo nga, kung nilikha ka ni Lord na unggoy. No? Naniniwala ba kayo doon na tayo ay galing talaga sa unggoy? Huwag kayong maniniwala na galing kayo sa unggoy. Okay? So, kahit po ako ay mahilig sa saging, pero hindi po ako nanggaling talaga sa unggoy. No, sadya lang, mahilig lang talaga ako sa saging. But again, mapapansin natin dito, ang lahat ng mga bagay na ginawa ng Diyos at pinagmasdan ng Diyos ang kanyang nilikha, sabi niya, mabuti, maganda. At uulitin ko lang, ang lahat ng mga pangit na nangyayari sa mundong ito ay resulta ng kadahilanan na ang tao ay makasalanan. Palagay ninyo, ang Diyos ang may gawa kung bakit ang mga tao nagpapatayan. Palagay ninyo, ang Diyos ang dahilan kung bakit sa mga kalsada maraming nasasagasaan. Hindi po. Yun ay resulta ng kapabayaan at kasalanan ng tao. Huwag na huwag ninyong kakalimutan ang katotohanan niyan. So, ang sabi niya, purihin natin ang Diyos na pinanggagalingan ng lahat ng mabuting mga bagay. Anong kasunod sa Ephesians chapter 1? Balikan natin, no? Kung papansinin niyo yung kasunod sa Ephesians chapter 1,
Ang sabi niya, purihin ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Jesucristo. Ang sabi niya, pinagkalooban niya. Sino? Tayo. Ng lahat ng pagpapalang espiritual na nagmumula sa langit dahil sa ating pakikipag-isa kay Kristo. Doon sa gitna ng pagpapala at doon sa pangalan ng Diyos, mapapansin natin nakapagitna yung salitang tayo. Ang tinutukoy dito, ang mga sumasampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. Magsabi ng amen ang mga sumasampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. Naniniwala ka ba na ikaw ay pinagpala na? Naniniwala ka ba na ikaw ay pinagpala na? Yung una, medyo amen, malakas. Pero parang yung pangalawa, ay pagdududa na. Naniniwala ka ba na ikaw ay pinagpala na? Okay, alam nyo, ang Diyos ay makapangyarihan. Ang Diyos ay punong-puno ng awa. At bahagi ng kaniyang plano na hindi pwedeng sirain ni numan, pinili ng Diyos na pagpalain niya tayo. Pinili niya na pagpalain tayo. Tingnan niyo, so sa Galatians chapter 3, puro lang kayo ng konti. Because before Ephesians, yung book of Galatians. Galatians chapter 3, verse 9. Galatians chapter 3, verse 9, ito ang sabi po dito. Ano sabi ni Apostol Pablo? Kaya naman, pagpapalain ang mga sumasampalataya tulad ni Abraham na sumasampalataya. Sino pagpapalain? Ang sabi ni Apostol Pablo, ang mga sumasampalataya. So malinaw ang sinasabi ng Biblia na ang sino mang sumasampalataya sa ating Panginoong Jesucristo, sila ay pagpapalain. So kasama doon sa plano ng pagpili ng Diyos ay ang mga pagpapala ng Diyos sa buhay mo. Ang sabi niya, doon sa mga sumasampalataya. Kaya mga kapatid, isipin natin ang katotohanan ito na sinasabi ng Biblia kung gaano tayo kayaman dahil kay Kristo. Kayamanang hindi masukat dahil kay Kristo. Kayamanang hindi natin kayang imaginein. Dahil kay Kristo. So now, balikan natin. Kapag tayo nagsasalita ng kabutihan sa Diyos, pinagpapala natin ang kanyang pangalan. Kapag pinagpapala natin ang pangalan ng Diyos, pinagpapala tayo ng Diyos. Okay? At kapag ang Diyos nais niya na tayo ay pagpalain, ang Diyos ay gumagawa ng mabuti para sa atin. Kuha natin, kapag pinagpapala natin ang Diyos, ulitin ko lang, okay, kapag pinagpapala natin ang Diyos, nagsasalita tayo ng mga bagay na pawang mabuti sa Kanya. Okay? At kapag ang Diyos pinagpapala niya tayo, siya ay gumagawa ng kabutihan sa buhay natin. So sa halip na pag-usapan niyo po yung mga multo na nakikita ninyo, pag-usapan ninyo ang kabutihan ng Diyos. Para magpalain kayo ng Diyos. Pag pinag-usapan ninyo multo, sigurado matatakot lang kayo. Pero subukin ninyo, pag-usapan ninyo ang kabutihan ng Diyos, papasok ang pagpapala. Darating ang pagpapala ng Panginoon. Okay? Ang tanong, gaano karami ang pagpapala na kayang ibigay ng Diyos sa atin? Gaano karami? Balikan natin yung Ephesians chapter 1, verse 3. Pinagkalooban niya tayo ng lahat ng pagpapalang espiritual na nagmumula sa langit dahil sa ating pakikipag-isa kay Kristo.
Yung word na spiritual blessing, pagpapalang spiritual, sa English, sa Griego is pneumatikos. Pneumatikos means spiritual. So, ang ibig sabihin nito is everything or something na nakapatungkol sa ginagawa at ministeryo ng Holy Spirit. Kapag sinabi natin spiritual blessing, pagpapalang spiritual, ang tinutukoy nito ay ang mga bagay na ginagawa at pagmiministeryong ginagawa ng banal na espiritu at yung ministeryo at ginagawa ng banal na espiritu ay nararanasan o ibinibigay sa mga sumasampalataya. So, ibig sabihin, ang tagapamagitan para maranasan natin ang mga pagpapalang spiritual ay ang Holy Spirit. Ang sabi ng 2 Peter chapter 1 verse 3. 2 Peter chapter 1 verse 3. Once again, 2 Peter chapter 1 verse 3. Ang sabi ni Pedro, tinanggap natin sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos ang lahat ng bagay na magtuturo sa atin upang tayo'y mamuhay na makadiyos. Ito'y dahil sa ating pagkakilala kay Jesus na siya ring tumawag sa atin upang bahaginan tayo ng kanyang kaluwalhatian at kadakilaan. Ang sabi ni Apostol Pedro sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos. Okay? Ang lahat ng bagay, sabi niya, na magtuturo sa atin upang tayo mamuhay na makadiyos. Sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos. After Ephesians, ang sabi ng Philippos, chapter 1, verse 9. Philippos, chapter 1, verse 9. Idinadalangin ko sa Diyos na ang inyong pag-ibig ay patuloy na sumagana at masangkapan ng malinaw na kaalaman at pagkaunawa upang mapili ninyo ang pinakamahalaga sa lahat at sa gayon, sa araw ni Kristo ay matagpuan kayong malinis, walang kapintasan, at sagana sa magagandang katangian, kaloob sa inyo ni Jesucristo sa ikararangal at ikadadakila ng Diyos. Ano sabi niya? Sabi niya, Apostol Pablo, maging sagana sa magandang katangiang kaloob sa inyo ni Jesucristo. Alam mo, mga kapatid, ito yung katotohanan. Ang mga pagpapalang spiritual ng Diyos ay nandiyan lang. Ang problema, hindi natin ginagamit. Alam mo yan? Para kang isang milyonaryo na nagdeposito ng iyong pera sa bangko. Nagdeposito ka ng milyon-milyon, araw-araw wala kang kinakain, nagugutom ka, nagkakasakit ka, pero yung pera na nasa bangko mo, hindi mo ginagamit. Ganon natin may ilalarawan itong bagay na ito. We have all these riches, the problem, hindi natin ginagamit yung mga pagpapalang espiritual na ibinigay sa atin ng Diyos. Diba? Hindi ba nakakaawa yung ganyang klase ng tao? Na meron siyang milyon-milyon sa bangko, araw-araw, nagugutom siya, hindi siya kumakain, nagkakasakit siya, hindi ginagamit yung pera niya sa bangko. Bakit? Kapatid, ito yung reality. Ano man mga bagay na meron ng ating Panginoon sa Kristo, ay meron ka din. Of course, maliban doon sa mga bagay na para sa Kanya lang. So the real question is, ginagamit ba natin itong mga pagpapalang espiritual na ibinigay sa atin ng Panginoon? Tignan nyo, nasaan ba yung mga blessing na ito? Balikan natin, sabi niya, pinagkalooban niya tayo ng lahat ng pagpapalang espiritual na nagmumula sa langit dahil sa ating pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Sabi niya, mga bagay na makalangit. Anong ibig sabihin nito? Ito ay tumutukoy sa espiritual na kalagayan o daigdig kung saan namamalagi ang Diyos, ang kaniyang banal na kaharian. So pag sinabi nating
Langit, sabi niya, nagbumula sa langit, maaaring tinutukoy dito yung lugar kung saan nakatira ang Diyos. Pero hindi lamang iyon. Maaaring ito ay tumutukoy sa langit bilang tahanan ng mga banal, kundi sa mas malawak na realidad na espiritual, katulad sinasabi ng Ephesians 6:12. Ang sabi sa Ephesians 6:12, sapagkat hindi tayo nakikipaglaban sa mga tao, kundi sa mga pinuno, sa mga may kapangyarihan, sa mga tagapamahala ng pagdilimang umiiral, sa sanlibutan ito sa mga hukbong espiritual na kasamaan sa himpapawid. So probably, those are the two interpretations. Maaaring ang mga blessing nito na nagaling mismo doon sa tahanan ng Diyos or yung spiritual dimension kung saan nagtatagpo yung good angels saka yung mga evil beings. So sinasabi ng Bible na ang ating paglaban ay hindi lamang sa laman at dugo, kundi sa mga espiritual na kapangyarihan ng kasamaan sa mga makalangit na dako. Ipinapakita nito na ang makalangit ay sumasaklaw sa buong espiritual na kalagayan kung saan gumagalaw ang kapwa banal at masamang espiritu. Pero ito yung reality, mga kapatid. Nung ikaw ay sumampalataya sa ating Panginoong Hesukristo, ang tunay na tahanan mo ay doon sa kalangitan. Ang sabi sa ibang scripture, tayo ay naglalakbay lang, dumaraan sa mundong ito. Now, ang tunay na tahanan natin sa kalangitan, sa kaharian ng Diyos. Tama po ba? Ngayon, dahil ikaw ay citizen of heaven, mamamayan ng langit, ang lahat ng karapatan na meron sa langit ay pribilehiyo para sa inyo. Parang ganito, ako ay taga-Pilipinas, nagpunta ako sa ibang bansa, so ang lahat ng karapatan na meron ang aking bansa, kahit saang bansa man ako magpunta, ang lahat ng karapatan na meron ako sa bansa ko, dala ko pa din. Hindi yun nawawala. Kuha po ba natin? Hindi nawawala ang karapatan ko sa isang bansang pinanggalingan ko as long as doon ako citizen. Kuha? At ganoon din tayo. Tayo ay tagalangit. Tingnan niyo, sabi ng Philippians 3:20. Philippians chapter 3 verse 20. Subalit sa kabilang dako, tayo ay mga mamamayan ng langit. Mula rooy, hinihintay natin may pananabik ang Panginoong Hesukristo, ang ating tagapagligtas. In contrast, ang sabi ng Luke chapter 16, Lucas chapter 16, basahin natin sa verse 8. Luke chapter 16, verse 8. Pinuri ng amo ang madayang katiwala dahil sa katusuhang ipinamalas nito. Anong sabi ni Jesus Christ? Sapagkat ang mga makasanlibutan ay mas tuso kaysa mga makadiyos sa paggamit ng mga bagay ng mundong ito. So meron lang dalawang klase ng mamay sa mundo ito. Mga tagalangit tsaka mga makamundo. Dati, tayo ay makamundo. Anong ibig sabihin na tayo ay makamundo? Tayo ay napailalim sa kapangyarihan ng prinsipe, ng kadiliman, walang iba kundi ang dyablo. Pero sa pamamagitan ng pananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo, tayo po ay isinaling. Inilipat mula sa kadiliman patungo sa kaliwanagan. Mula sa kamay ng dyablo patungo sa kamay ng Diyos. Mula sa pagiging alipin ng kasalanan patungo sa pagiging alipin ng katuwiran. Lahat ng iyon ay bahagi ng kabutihan at pag-ibig ng Diyos sa atin. Kaya mga kapatid, kung iisipin natin kung ano yung karapatan na meron tayo dahil kay Jesus Christ, kung ano yung kayamanan na meron tayo dahil kay Jesus Christ, tingnan niyo yung response ni Apostol Pablo. Ang sabi sa 2 Corinthians chapter 6 verse 10, 2 Corinthians chapter 6 verse 10. Ito yung response ni Apostol Pablo. Ito yung tugon ni Apostol Pablo.
Okay? Dahil alam ni Apostol Pablo kung ano yung kayamanan na meron siya doon sa kalangitan kasama ng ating Panginoon Jesucristo. Ito yung mindset ni Apostol Pablo. Ang sabi ng 2 Corinthians chapter 6, verse 10, ang tingin sa amin ay nalulungkot, gayong kami laging nagagalak. Mga dukha, ngunit marami kaming pinayaman. Mga walang-wala, ngunit sagana sa lahat ng bagay. Alam niyo, si Apostol Pablo, naranasan niya ang lahat ng mga paghihirap kabilaan. Naranasan ni Apostol Pablo ang lahat ng mga stress sa lahat ng dako na siya ay pumunta. Naranasan ni Apostol Pablo ang grabing pagdurusa habang siya ay nabubuhay. Pero ano sabi niya? Iniisip ng iba na kami ay nalulungkot pero totoo kami nagagalak. Iniisip ng iba na kami ay walang-wala pero sagana sa lahat ng bagay. Sa parang paraan nagawa iyon ni Apostol Pablo. Dahil alam niya kung ano ang pribilehiyo na meron siya dahil sa kanyang pagkipag-isa sa ating Panginoon Jesucristo. Ganun din dapat tayo, mga kapatid. Na kahit magkabi-kabilaan yung mga paghihirap, yung mga struggle, yung mga trial, yung mga problema na ating hinaharap, still because of that privilege that we have in Christ, hindi nag-wave yung pananampalataya natin, hindi dinadala ng alon ng ating pananampalataya. Kaya nga, kung ikaw ay kulang sa commitment kay Lord, abay, dapat ka mag-isip-isip. Kasi pinagkakaitan mo ang iyong sarili ng mga karapatan na ibinigay sa iyo ng Panginoon. Hindi mo nagagamit yung mga spiritual privileges as well as yung spiritual riches na ibinigay sa iyo ng Panginoon. Why? Anong sabi ng Matthew chapter 6 verse 33? Sikapin ninyo na kayo pagharian ng Diyos, gawin ang kanyang katuwiran, gawin ang kanyang kalooban, at ibibigay niya ang lahat ng mga bagay na ito. Ang sabi sa Philippians 4:19, for my God shall supply all your needs according to His riches in Christ Jesus. Ibibigay ng Diyos ang inyong mga pangailangan. Spiritual na pangailangan, pangailangan material, physical, kayang ibigay yan sa iyo ng Panginoon ang hinahanap sa atin ng Panginoon. Gawin ang kaniyang kalooban. Hindi lamang iyon. Sa Philippians chapter 4 verse 6 hanggang verse 9. At ang kapayapaan ng Diyos na hindi kayang maunawaan ng tao ay ibibigay niya sa inyo. Alam mo yun, punong-puno ka ng problema, punong-puno ka ng sufferings, marami kang alalahanin sa buhay, pero payapang-payapa ka pa din. Bakit? It's because of God. Dahil sa Diyos. So I will end this preaching through this. Mga kapatid, let me remind you of this. Once again, before I read yung conclusion natin, ang sabi ng Ephesians chapter 1 verse 4, bago palikain ng sanlibutan, ay pinili na niya tayo upang maging kaniya sa pamamagitan ng ating pakikipag-isa kay Kristo upang tayo maging banal at walang kapintasan sa harap niya dahil sa pag-ibig ng Diyos. Dahil sa pag-ibig ng Diyos. Mga kapatid, let me remind you of this. Kung sakaling ikaw ay lumaking walang pagmamahal, or naghahanap ka ng pagmamahal, o kaya pakiramdam mo, wala kang halaga sa mata ng mundo, alalahanin mo ito. Ang sabi ng Ephesians chapter 1 verse 4, pinili ka ng Diyos bago pa man likain ang mundo. Ang sabi ng verse 7, pinubuskan niya sa pamamagitan ng dugo ni Kristo. Verse 13,
Ipinagkaloob sa iyo ang banal na Espiritu bilang tatak na ikaw ay Kanya. Listen. Ang tunay na halaga mo ay hindi nakabase sa iyong nakaraan. Ang iyong tunay na halaga ay hindi rin nakabase sa opinyon ng ibang tao. Hindi rin nakabase ang iyong halaga sa iyong social status. Ang iyong tunay na halaga ay nakabase sa kung sino ka. Sa kung sino ka sa mata ng Diyos at sa mata ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya paalala, hindi mo kailangang patunayan ang sarili mo sa mundo. Ang Diyos mismo ang nagpapatunay, ikaw ay minahal, ikaw ay pinili, ikaw ay pinatawad, at tinatakan para sa kanyang kaluwalhatian. So sa kahuli-huli ang tanong, saan o kanino mo hahanapin ang validation? Namatay ang ating Panginoong Jesucristo para patunayan na ikaw ay tunay na minamahal ng Diyos.